Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Jeff Ho. Well, ang pag-usapan po natin ngayon ay tungkol po sa pag-celebrate ng Christmas season. Kasama po dito yung paghanda ng Noche Buena. At syempre, kung ano po yung mga pagkain at saka drinks na hindi po delikado sa katawan po natin. So, ulitin ko po, katulad sa Noche Buena, ang pag-celebrate ng Christmas season po ay para maalala po natin yung ginawa ni Jesucristo para sa atin. Yung pagsakripisyo niya sa kanyang buhay para sa atin. So that our sins will be forgiven. Wala po siyang pinili na tao. Okay? Kumbaga, He sacrificed His life for everyone. At walang kondisyon. Dahil po sa kaniyang pagmamahal para sa lahat. Kaya, ang tawag po natin sa pagmamahal po niya ay unconditional love. At ang pinaka-importante po dito ay nagsakripisyo po siya na hindi po tayo naghingi, nag-request sa Kanya. Kusa lang talaga siya nagsakripisyo para sa atin without us asking from Him to die for us. So, yun po ang very essence of celebrating the Christmas season. Okay? It is a season of giving. Just like Jesus Christ giving up His life for us so that our sins will be forgiven. And again, He gave up His life without us asking from Him. So yun po ang ating ilagay sa utak natin. Kaya po ngayon, sa Christmas season, okay, magbigay po tayo. Lalo pag meron po tayong sobra. Kaya it is a season of giving, ha? Giving. Giving. Hindi po asking. Hindi po soliciting. Kasi asking and soliciting are defeating the very purpose of why we are celebrating Christmas season. Kasi pag ginawa po yun, nakalimutan na po ninyo yung ginawa ni Jesucristo para sa atin. That He gave up His life for us without us asking from Him. Of course, naintindihan po natin yung mga less fortunate brothers and sisters natin. Yung mga walang-wala. Natural, maghingi po sila. Okay? Especially, yung ating gobyerno, syempre, alam naman po natin, ang kahirapan ng tao ngayon, okay, pwede natin sabihin, may mga ilan na tamad talaga, ayaw magtrabaho, kaya, syempre, naghihirap. Pero, karamihan po, majority ng mga poor Filipinos po, they are victims of government corruption. Okay? Walang sapat na bahay, pagkain, walang sapat na edukasyon, walang gamot sa health center, walang doktor sa health center. But anyway, as I've said, okay, pag meron po tayong sobra, magbigay po tayo, kahit hindi po humingi yung iba. Okay? Katulad sa Noche Buena, pag meron po tayong sobrang ulam or pagkain, isi-share po natin sa iba. Lalo po yung nangangailangan ng pagkain. Ganon po yan ang pag-celebrate ng Christmas season at saka Noche Buena. Okay? Huwag natin pag-usapan yung presyo ng Noche Buena. Hindi po tama yan. Huwag tayong magreklamo, kulang yung 500 Or kaya,
Yung aming Noche Buena ay 1,000 pesos or 2,000 ang presyo ng Noche Buena namin. Okay, walang role ang kayabangan sa Christmas season at saka Noche Buena. Okay? We have to be humble enough, generous enough to share what we have. Okay? Yun po ang ilagay po natin sa utak po natin. Okay? It's not all about regalo. It's not all about pagkain. It's not all about budget or magkano yung regalo natin or magkano yung Noche Buena natin. Hindi po tungkol dyan ang Christmas season at saka Noche Buena. Okay? Ulitin ko po. Alalahanin po talaga natin that the very essence of celebrating the Christmas season or preparing for our Noche Buena is to remind each and everyone that Jesus Christ gave up His life, died for us on the cross. Without us asking from Him to die for us, and He did it with the very purpose so that our sins will be forgiven. And He did it without any condition at all. And that is what we call unconditional love. Kaya po pag magbigay po tayo, okay, it should come from our heart. Okay? Huwag natin hintayin na maghingi or mag-solicit yung iba sa atin. Okay? So, again, ulitin ko po, Christmas season is all about giving and sharing. Not asking, not soliciting. Okay? Siyempre, maintindihan po natin. Kung talagang walang-wala po yung tao, siyempre maghingi, di ba? Pero wag natin hintayin na maghingi sila bago tayo magbigay. Okay? Kasi yun po ang ginawa ni Jesucristo para sa atin. So, pagdating naman po sa pagkain, palagi ko sinasabihan mga pasyente natin, okay, kahit hindi Christmas season, kahit hindi Noche Buena, kahit ordinary meals, ang inumin po natin walang iba kundi yung ginawa ng Panginoon. Yung nilikha ng Panginoon para sa atin. Pagdating sa inumin, tubig siyempre. No? Ang tubig po ay the only safe drink. Nilikha ng Panginoon yan siyempre, nilikha niyang tao, naturalmente, ang lilikhain ng Panginoon natin ay, siyempre, para sa katawan natin, para mabubuhay po tayo ng matagal or mahaba. Okay? Ang tubig po ay neutral in pH, hindi maasim, hindi alkaline, hindi matamis, hindi maalat. Kaya, talagang para sa ating katawan. At bukod dyan, pinakamura. Samantala, yung nilikha ng mga tao, yung mga juice, iced tea, laning alak, naku po, nakakasama po yan. Bukod dyan, mahal pa. Bukod dyan, pumapatay pa. Lalo yung alcoholic beverages, pumapatay ng laman ng tao yan Liver cells, yung sa atay, brain cells sa utak. Naku, huwag na huwag tayo uminom ng mga produkto na ginawa ng tao because it is all about their wealth. Kayamanan nila yan. Kikita sila dyan. And not about our health or ang ating kalusugan. Samantala, ang ginawa ng Panginoon, ang nilikha ng Panginoon para sa atin ay all about our health para sa ating kalusugan. Katulad sa tubig. And never about sa ating kayamanan. So, yun po ang inumin po ninyo. Kaya, kasyang-kasya na po yung konting pera ninyo.
So pagdating naman po sa pagkain, syempre walang iba, gulay at saka prutas, no? Okay? So syempre, wag naman yung mga prutas na nasa dilata. Ha? Mas matamis po 'yan. Masama po 'yan. Katulad ng mga sweet juices, okay? Iced tea or alak, mas mataas ang calories po 'yan. Bukod sa nakaka-obese, nakaka-diabetes rin. Yung mga mapatatamis na drinks, syempre, makaka-tonsillitis po kayo o kaya urinary tract infection. Iwasan po natin yan. Okay? So, tubig, gulay, prutas. At syempre, pagdating sa protina, walang iba. Manok at saka isda pa rin ang the best kasi less cholesterol content. Syempre, hindi po natin kainin yung balat ng manok, balat ng isda. Kasi mataas ang fat content po yan. Okay? Katulad sa balat ng tao, mataba rin ito. Sinadya ng Panginoon na talagang mataba ang balat ng isda, balat ng manok, balat ng baboy, balat ng tao para magiging waterproof, para hindi mapasukan ng tubig. Okay? Kaya huwag po natin kainin yung balat ng isda at saka balat ng manok. Paminsan-minsan, pwede baboy, pwede baka, basta hindi kasama po yung mga taba nila. Pagdating sa isda, yung balat, or rather, yung tiyan ng bangus, hindi po pwede kasi masamang taba po yan. Kumbaga, ang laman ng po ng isda, laman ng manok, ang the best para sa atin. At syempre, pagdating sa itlog, yung egg white lamang. Itapon po natin yung egg yolk because of the cholesterol content. Iwasan po natin yung mga processed food, katulad ng hotdog, no? Bacon, mga dilata, luncheon meat, Vienna sausage, corned beef loaf, pati sardinas, ang daming oil, ang daming fats po yan. Kaya iwasan po natin yan dahil heart attack or nakaka-stroke po yan. Okay? At ulitin ko po, syempre, pag ginawa ng tao, para po sa kayamanan po nila, hindi po para sa ating kalusugan. Maraming salamat po.